Maraming tao, kabilang ako, ang may takot sa ahas. Sa Biblia, madalas na iniugnay ang ahas kay Satanas bilang simbolo ng kasalanan at panlilinlang. Ang ahas sa Biblia ay may iba't ibang kahulugan at simbolismo, depende sa konteksto kung saan ito binanggit. May mga pagkakataon na ito ay sumisimbolo sa kasalanan, tukso, at kasamaan, ngunit may mga pagkakataon din na ito ay sumisimbolo sa karunungan, paghatol, at kaligtasan mula sa Diyos. Ang salitang ahas o serpent ay binanggit sa Biblia ng humigit kumulang 35 beses, sa King James Version. Ang pinakakilalang paglalarawan ng ahas sa Biblia ay sa Genesis 3, kung saan ginamit ito ni Satanas upang tuksuhin sina Adan at Eva. Genesis 3 verse 1. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Ang ahas ay naging simbolo ng kasamaan, panlilinlang at kasalanan. Sa Pahayag 12 verse 9, tinukoy si Satanas bilang ang matandang ahas na nagpapakita ng koneksyon nito sa tukso sa Hardin ng Eden. Sa ibang verse, ang ahas ay hindi nangangahulugang kasamaan kundi katalinuhan at pagiging maingat sa harap ng mga panganib at panlilinlang ng mundo, na makikita sa Matthew 10 verse 16. Tandaan ninyo, tulad kayo ng mga tupang sinugo ko sa mga lobo, kaya maging matalino kayo gaya ng mga ahas, at kasing ahmo ng mga kalapati. Ngunit alam mo ba na may isang pagkakataon kung saan ginamit ng Diyos ang imahe ng isang ahas upang magdala ng kagalingan at kaligtasan? Ito ay ang kwento ng tansong ahas na pinagawa ng Diyos kay Moises na matatagpuan sa Bilang chapter 21, verse 8-9. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas at ilagay ito sa dulo ng isang tukod. Ang sinumang nakagat ng ahas na titingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. Kaya gumawa si Moises ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tukod. At ang mga nakagat ng ahas na tumingin sa tansong ahas ay hindi nga namatay. Bakit nga ba pinagawa ng Diyos ang tansong ahas? Sa panahon ng paglalakbay ng mga Israelita sa ilang, sila ay nainip, nagreklamo, at nagrebelde laban sa Diyos at kay Moises. Dahil sa kanilang kasalanan, nagpadala ang Diyos ng makamandag na mga ahas na kumagat sa kanila, kaya marami ang namatay. Dahil dito, nagsisi ang mga tao at lumapit kay Moises, humihiling ng awa at kaligtasan. Nanalangin si Moises sa Diyos, at inutusan siya na gumawa ng isang tansong ahas, at ilagay ito sa dulo ng kahoy. Sinabi ng Diyos na ang sinumang tumingin dito pagkatapos makagat ng ahas ay mabubuhay at gagaling. Ang tansong ahas ay naging simbolo ng pagpapagaling at awa ng Diyos. Ang mga tumingin dito ay nagpapakita ng kanilang pananampalataya sa Diyos, at sila ay mahimalang gumaling. Ito ay isang paalala na ang Diyos lamang ang makakapagligtas at makapagpapagaling. Ano ang koneksyon ng tansong ahas kay Jesus? Sa John 3 verse 14-15, sinabi ni Jesus, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman, kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tansong ahas ay isang paunang larawan ng sakripisyo ni Jesus sa krus. Kung paanong itinaas ang tansong ahas upang pagalingin ang mga nakagat ng ahas, gayon din naman, itinaas si Jesus sa krus upang iligtas ang mga makasalanan mula sa kamatayan at impyerno. Ang sinumang tumingin at manampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kailangang hawakan o sambahin ang tansong ahas. Sapat nang tumingin dito upang gumaling. Sa parehong paraan, hindi ang mabuting gawa para maligtas, sapat nang manampalataya kay Jesus upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang nangyari sa tansong ahas at nasaan na ito ngayon? Ang tansong ahas ni Moises ay hindi na matatagpuan ngayon dahil winasak na ito ni Haring Hezekiah. Sabi sa 2 Kings 18 verse 4, ipinadurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises, dahil mula noong nagsunog dito ng insenso si Moises ay sinamba na ito ng mga mamamayan ng Israel, tinawag na Nehushtan ang tansong ahas. Tinawag nila itong Nehushtan na nangangahulugang piraso ng tanso. Winasak ito ni Haring Hezekiah dahil ginawa itong Diyos-Diyosan, imbes na alalahanin at sambahin ang Diyos na nagpagaling sa kanila, sinamba ito ng mga Israelita bilang isang Diyos. Naging hadlang ito sa tunay na pagsamba dahil sa halip na tumingin sa Diyos, tumingin sila sa isang bagay na gawa ng tao. Sinira ito ni Hezekiah upang ibalik ang tunay na pagsamba sa Panginoon. Alam mo bang ang simbolo ng tansong ahas ay ginagamit ngayon bilang medical logo sa iba't ibang institusyon sa buong mundo? Isa sa mga kilalang halimbawa ay ang World Health Organization. Bagamat may pagkakatulad sa anyo, ang medical symbol na ginagamit ngayon ay hindi nagmula sa tansong ahas ni Moises kundi sa Greek mythology na tinawag na Rod of Asclepius. Ang Rod of Asclepius ay isang paganong simbolo na ginagamit sa medisina. Batay sa paniniwala ng mga sinaunang Griego na si Asclepius ay may kapangyarihang magpagaling.
Gayunpaman, ang tunay na kagalingan at kaligtasan ay hindi nagmumula sa anumang simbolo, kundi kay Jesus na siyang tunay na itinataas para sa ating kaligtasan. Ipinakita ng Panginoong Jesus ang imahe ng tansong ahas bilang isang metapora para sa kanyang hinaharap na pagpapako sa krus. Ang mensahe ng kwentong ito ay malinaw, walang ibang makapagliligtas sa atin kundi ang Panginoong Jesus lamang. Kung paanong ang mga Israelita ay tumingin sa tansong ahas upang mabuhay, tayo rin ay kailangang tumingin sa Panginoong Jesus, manampalataya sa Kanya, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tansong ahas ay isang paunang larawan ni Jesus sa Old Testament. Kung paanong itinaas ang ahas upang pagalingin ang mga natuklaw, gayon din itinaas si Jesus sa krus upang magbigay ng kaligtasan sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ito ay isang malinaw na larawan ng biyaya ng Diyos, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kundi sa totoong pananampalataya kay Kristo, tayo ay maliligtas. Maraming salamat dahil umabot ka hanggang dito. Mangyaring maglaan ng pananalangin sa mga taong lumalakad sa kadiliman. Huwag mong kalimutan i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang maipahayag ang katotohanan ng Diyos sa mas maraming tao. Sa Diyos lamang ang papuri, kaluwalhatian, at karangalan magpakailanman. God bless.